Ngayon, natin kasi pag-uusapan, tinanong mo nila sinong Kristiyano. Di ba? Sumagot na kayo. So sabi dito, every Christian should win a soul. Ayan. Sabi natin sa ating katabi, Kristiyano ka ba? Dapat nangangaluluwa ka. Ulitin natin, dapat! Dapat! Di ba? Ano sabi? Nagalit ba? Hindi. Pero binalikan-dikin ng salita na dapat. No? Should win a soul. Kinakailangan. So we have our text found in Romans 1:16 and Mark 15:16. Ano po? Nasabi sa Romans 1:16, sapagkat hindi ko na ikinahiya ang Ebanghelyo, sapagkat siya kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Simula pa nun sa mga Hudyo, hanggang sa mga Grego, hanggang sa ating mga mananampalataya, at hanggang sa mga sasabihan nyo, yung talatang yan ay buhay. Susunod natin talata, Mark 16:15. Mali yung aking nalagay dito. Sabi, at sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Kanino ba sinabi yan? Sa mga mananampalataya. Ano po, nung habang siya pumapanig na sa kalangitan. Pero yan ang iniwan ng Panginoon na utos. At sa pagbabalik niya, yung utos na yan ay may follow-up. Para bang aalis ako, pagbalik ko, o nasaan? Humayo ba kayo? Nasaan yung mga kaluluwang naging alagad? Parang gano'n. Kasi ng Panginoon, sa parabula ng talento, ay nag-iwan siya ng 5, 2, at 1. Pero bumalik siya at siningil. Nasaan na yung pinunuhunan yun na 5, 2, at 1. At nakita naman po natin, doon sa walang ibinigay na tubo, ay nagalit ang Panginoon. No, kahit parabol yun, ay sinabi, dalhin niya sa lugar na madilim, mainit, at kung saan may pagngangalit ng ipin. Ibig sabihin, impyerno yun. Ano po? Kaya, balikan natin ang Romans 1:16. Ang sabi nga ni Pablo, hindi ko kinahihiya ang mabuting balita o ang pag-share. Sapagkat hindi naman ako may kapangyarihan yung salita ng Diyos magligtas. Acts 16:31, mga pangako to. No? Kung ikay maniniwala sa Panginoong Jesucristo, ikaw at ang iyong sambayanan ay maliligtas. Meron din tayo sa Luke 9:24, na sabi, sino mo magligtas ng kanyang buhay, ay mawawalan nito. Yung parang pin mo, ligtas ka na, okay na, ready na. Wala na. Sinarili mo na lang yung salvation, yung kaligtasan. Ay, mapapahama ka pa pala doon. Pero sino man, mawala ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, mawala ng kanyang buhay, pwedeng mapatay ka. Marami nang pinatay na mga missionaries. O mawala ng buhay, nahiya, napahiya. Di ba? Ilalimunan dahil sa pangangaluwa, ay makatatagpo, makasusumpong ng buhay. No? So, yun po yung mga buwan. Bigyan natin ng konting mabilisang konklusyon. Ang pangangaluwa ay hindi madaling bagay. Kaya nga sa unang akbang pa lang ng ating pagtanggap sa Panginoon, ibinigay na yung banal na Espiritu to empower our ministry. Ibinigay na rin yung fruits of the Holy Spirit para ang ating pamumuhay ay kakitaan ng bunga. Ibinigay ang kaloob ng banal na Espiritu para maging kagamit-gamit sa mga taong nasa loob ng iglesia at kahit na nga nasa labas ng iglesia. So, ibig sabihin niya yung mga tools. At sinasamahan tayo ng Holy Spirit sa bawat pagsasalita natin. Ang sabi, bubuksan mo lang yung bibig at lalagyan to ng Panginoon ng lasa, lalagyan to ng Panginoon ng kapangyarihan, at yung mismong salitang sasabihin mo ay yung tinatalakay sa John 1:1. No, nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay ay Diyos at sumasa Diyos. Amen? Kaya ibig sabihin, kung sasabihin mo yung salita, which is the truth, doon sa mga nalalabuan, doon sa mga nadidiliman, sa mga nalilito,
makatatagpo, makasusugpong, makarinig sila ng katotohanan na magpapalaya sa kanila. Okay, may natin, mabilis natin pag-uusapan natin. Bakit pa kinakailangan ng isang Kristiyano ay mag-win ng soul o magdala ng kaluluwa sa harapan ng Panginoon? Una, sapagkat ito'y utos. No? Pag sinabing utos, halimbawa ang isang magulang ay aalis, o sinasabi ko sa inyong lahat, huwag kayong magkakalat, huwag kayong lalabas, at huwag kayong gagawa ng mga bagay na hindi maganda. Abutan ko kayong nasa maayos. Yun ay inutos sa lahat. So, ibig sabihin, hindi lang ang gagawa nun na yung panganay, si kuya, si ate, o kahit na sabi natin may medyo bata na hindi nakakaintindi, pinapollow up nung ate. Di ba sabi ni mama, walang lalabas? Di ba sabi ng mama, hindi magkakalat, dapat maayos tayo mga abutan? Yun ang ibig ko sabihin, utos sa lahat. Heto hindi option na pwedeng sabihin natin, si pastor na lang yun. Yun na lang mga cell leader lang. Yun na lang mga nagbabasa ng Bible. Yun na lang mga aktibo. Hindi po option. Pag sinabi ko, hindi option, hindi ito yung hahanap ka lang ng pagkakataon. Kailan kaya magkakaroon ng soul winning program at church? Kailan kaya tayo mag-evangelism? Kailan ba tayo mag-crusade? Kailan ba tayo mag-concert? Hindi po. Hindi ito isang option dahil hindi ito na pwedeng sabihin mo pag may panahon o pag gusto ko lang. Pag may free time, no? Kaya sabi, hindi rin siya spiritual gifts. Nasasabihin mo, wala naman si spiritual gifts yan eh. Yan po ay karanasan na pinarana sa'yo at kung genuine ka talagang nakakilala sa Panginoon, you would be excited to share your experience at yung buhay mong binabago niya, makikita nila ay sa Matthew 5:16 at doon pa lang sa mga process na yon ay nagsisimula ka ng nangangaluluwa. Dadagdagan mo pa ng bukal. Dadagdagan mo pa ng salita. Di lalong may mangyayari na. Kaya sabi, hindi rin to natin ginagawa ang pangaluluwa, take note, para lang tayo dumami. No? Hindi kayo pinangangaluluwa ng church o ni Christ para dumami ang members, dumami ang maraming talent, dumami ang maraming giver, dumami ang maraming member. Hindi po. Yon ay isang grasya, isang kahabagan ng Panginoon na tinanggap natin at kinakailangan ibahagi natin sa iba. Magdalang isa ng kaluluwa sa paanan ni Kristo. At yung isa na yun, magdadala pa muli at magdadala pa muli. Ibig sabihin, ipalaganap natin yung mabuting balita. Kaya nasabi sa Hudyo, sa Griego, hanggang sa kapanahunan. So, utos po yun. Kaya napakalinaw, it is clear that it is unequivocal or unavoidable command of God. Di ba sabi Mark 16:15, gawin niyong alagad ang lahat ng bansa. So iba nakasunod dito, yung mga missionaries. Hindi naman tayo lahat missionaries. Hindi naman lahat pastor. Hindi naman lahat evangelists. Hindi naman lahat teachers. Pero ibinigay sa lahat ang karapatan para mangaluluwa. Yun nga yung sinasabi ko kanina na yung buhay mong binago ay kailangan ibahagi mo sa iba. I-share mo. Magsalita ka. Okay. So bakit kinakailangan mangaluluwa ng isang Kristiyano? Pangalawa, sapagkat merong impyerno. Meron daw ano? Sinong naniniwala sa impyerno? Yung naniniwala sa impyerno nangangaluluwa. Pero yung hindi naniniwala sa impyerno, ang iniisip niya, ikatang isip lang yan, mananatiling matigas, hindi makikilos, at hanggang dumating ang Panginoon, hindi mangangaluluwa. At malalaman niya ng natotoo ang impyerno sapagkat ibubulid siya doon. Yung hindi nangangaluluwa. No? Sabi kasi dito sa Psalms 9, verse 17, wicked shall be turned into hell, and all nations that forget God. Huwag na tayo sa nasyon. Di ba yung utos ng Diyos na hindi natin tinutupan? Sabi nga, doon sa 10 utos, isa lang na hindi mo gawin doon, ay na-violate mo na yung siyam. Natin na nga lang sa dalawa. Ibigin ng Diyos, ibigin ng kapwa. Sa pag-ibig sa kapwa, papasok yung larangan ng pangangaluluwa. Kung mahal mo ang kapwa mo, hindi mo siya nanaisin, mapahama.
ang pangangaluluwa, soul winning, salvation, sharing. Nasabi mo na ba sa circle of your family, sa family circle mo, sa relatives mo, sa friends mo? Kung hindi pa, simulan mo. At matapos ka doon, yung mga taong makakasalamuha mo. Mamaya, sabihin natin yan. Ano po? Kaya sabi dito sa Revelation 21 verse 8, those without Christ will have their part in the lake that burns with fire and brimstone. Yung mga walang Kristo sa kanilang buhay ay magiging bahagi ng lawa ng apoy, ng impyerno na nasusunog. Na nagsusunog ng apoy at ng mga tinatawag na, ano ba yun, yung mga lumalabas sa vulkan, lava, diba? Na lawa ng apoy. No? Kung titingnan po natin, every day, we deal with people who will either spend their eternity in heaven or in hell. Sa isang mabilisang tanong, kasi ako na, napopersi ko ito minsan eh. Pag nakakita ako ng isang tao na medyo bad ang ginagawa, ang una ko naiisip ko, nababalita ko, may pinatay, pumatay. Ay, pa-impyerno siguro napunta eh. Di ba? Yung pinatay, dahil may pinatay, sa impyerno siguro napunta eh. Parang gano'n. Pag nakakita naman ako ng medyo mabait, magala, ay, pwede na to sa langit. Hindi ko naman sinasabing, ay, sa langit na to. Kasi hindi naman maliligtas dahil mabait eh. Hindi naman maliligtas dahil mapagbigay. Dapat may relasyon. Yung gano'n, nakaka-ano ba kayo ng gano'n? Sa isang tingin sa tao, parang alam mo siya kung mabuti, alam mo siya kung masama, alam mo siya kung mapagkakatiwalaan, alam mo siya kung gagawa ka niya ng hindi maganda. Pero sabi, sa isang biglaang tingin, nakikita mo sa iyong harapan, nakakasalamuha mo araw-araw ang mga tao na pwedeng i-spend ang kanilang walang hanggan sa langit o sa impyerno. So we don't just becoming judgmental. Pero at least dapat alam mo, ang daming tao. Isa pa nakakita ko ng huge crowd, tapos nasa concert kaya sila, lalo na yung mga secular gatherings. Parang iniisip ko, ang saya nila. Paano kaya isang araw, ito na yung pagdating ng Panginoon? Di ba yung parang ibubulid ka sa impyerno, ang dami, bubuhos kayo sa lawa ng impyerno. Di ba? Parang ka lang sinangag na nasa kawali, isa ka sa kanin na hinahalo-halo doon, di ba? Ganun, kaya lang, buti yung kawali lang, sabi, lawa. Kaya sabi na dito, hell is a place of torment, discomfort, torture, and eternal damnation. Bigyan natin ng konting picture, yung kaya natin i-imagine. So siguro sa impyerno madilim, mabaho, talansa, amoy patay, nagaga, amoy patay na nabubulok na tao kasi nga mga living dead yung mga yun, ano po. Although sabi nga, kaluluwa pa lang yung mga nandoon, ano po. So puno ng torture dyan, puno ng tinatawag na discomfort. Nag-iiyakan na sila, kaluluwa pa lang yun ha. At sabi nga, internal damnation, walang hanggang kapahamakan. Picture mo natin. Yun nga lang mag-brown out, naiinis kayo. Walang tubig, naglalagkit ka, naiinis ka eh. Yung pagkain mo dinadapuan ng langaw, nandidiri ka eh. Yung makakita ka ng uod eh, wala namang ginagawa sa'yo, diring-diring ka eh. Nag-i-enjoy siya doon sa katawan ng daga, ikaw naman galit na galit. Diba? Yun yung ibig sabihin, yung mga bagay na pwede mo maranasan pag nasa impyerno ka. Pag nasa impyerno ka, yung bulatin, yung uod doon sa daga, hindi na sa daga, sa'yo na. Sa'yo na lalabas. Sa lahat ng butas mo, yun ang pangako ng Biblia. At napakainit. Ano po? A place of no escape and no exit. Meron ng 1,000 taon yung mga nauna na doon, naiyak ng iyak, nag-aantay ng pag-asa, nag-aantay na makalabas sila. Pero hindi na po sila makakalabas doon. So isipin nyo, ipagkakait ninyo ang kaligtasan na pag-share sa mga mahal nyo sa buhay, na awag-awa kayo sa magulang nyo, sa kapatid nyo, sa kapitbahay nyo. Kung sino man, gusto nyo ba kayo nang mapunta sa langit? Sila hindi? Hindi impyerno eh. So kung wala po kayong pag-ibig doon, kayo po nang makuha-qualify, mapunta sa impyerno. Alam niyo yung salita ng Bible,
interprets Bible. Pag sinabi kasi pag-ibig, kakawit na dito yun eh. Pag may pag-ibig ka, magmamalasakit ka sa mga tao na pupunta sa impyerno. Hindi lang ikaw. Ano po? Na gusto mong makaligtas. Kaya sabi, meron kasing impyerno. Kaya kailangan tayo, mga luluwa, mga mananampalataya, o mga Kristiyano. Pangatlo, no? Sapagkat, kaya tayo nangangaluluwa, related pa rin dito sa impyerno, because we know how to escape being in hell. Kung may impyerno, alam natin kung paano tayo hindi mapupunta doon. Tanong, paano ba tayo makaliligtas sa impyerno? Sinong ligtas na sa impyerno sa tingin niya? Hala. Ibig sabihin, iisipan ninyo na talaga papunta kayo doon? Sino nag-iisip na pwede pa siyang mapunta sa impyerno? Abay, pwede. Pwede. Lalo kung tulog ka, tinatanong ka, hindi mo lilito ka. Pwede yun. Oh. Ngayon, sino nakakaalam pa paano makakaiwas sa impyerno? Di ba tinanggap niyang Panginoon? Hello sa another world. I am saved. I am free. I am delivered. Di ba? You are secured. Dahil tinanggap niyo si Kristo. Kaya nga sabi, your names are written in the book of life. Pag nandun na yung pangalan, ay panglangit na yun. Pero huwag kayong gagawa ng isang bagay na mabubura ang pangalan niyo sa aklat ng buhay. Alam po? Kaya napakalinaw na, no? Sabi nga dito, because we know how to escape, bigyan natin ng tinatawag na konti paliwanag. Paano bang yung salitang hope? Di ba? Sa magulong sanlibutan, sa sanlibutan papunta na sa ngalawang kapahamakan dahil na rin sa mga nagagawa ng tao. Huwag na tayo lumay sa Pilipinas, ang gulo, di ba? Politika, rivals, etc. Grabe corruption, wala, lahat. Hindi po talaga masusolusyonan yan dahil doon naman talaga papunta ang mundo. Diba? At sabi nga, pero binigyan tayo ng blessed hope. Yun yung pagdating ng Panginoon. No, na hindi tayo pabayaan ng Panginoon na makasamang mabulok at maging masama ng mga mapapahamak na ito. Kaya tayo ay mga tinatawag na mga preservatives. No, sa magitan ng tulong naman ng Espiritu, we light our light outshining, kayo mga nasa madidilim, nakikita yung mga Kristiyano na mabubuti, nananalangin, nagiging example, sumasama sila. Parang meron. Sa madilim na sanlibutan, kailangan may makita ng nagliliwanag. Tayo po yun. Amen? Kaya sabi, we are the messenger of hope. Na tinutulungan tayo ng Holy Spirit. Bigyan natin ang ilustrasyon. Di ba may cancer na talaga, sabi na natin, stage 5, stage 4. Meron pa bang pag-asa yun? Meron pa ba? Meron. Because there is miracle. Kung sa Panginoon ka talaga titingin, may pag-asa. Pero kung naka-rely ka lang sa medisina, 50-50 yan. Ano po? Di ba, yung malaman lang na, ay may gamot na. Di ba, nakakaano na yun, nakapagbibigay pag-asa. Di ba dati walang gamot yung, parang sakit sa TV, elementary kami napaka-tindi. Kasi may mga palabas pa yun sa eskwela, may mga palibreng gamot pa, ganyan, may paanyaya. Ngayon, madali na gamutin. Through centers lang, di ba? Bibigyan ka lang ng 6 buwan na paggagamot. Kagaling na lang. Tapos, nung high school ako, parang matindi rin yung AIDS. Di ba? Pero ngayon, meron ng gamot. Kaya naman ang daming umaabuso. Ang daming tuloy. Nagkakaroon ng AIDS dahil sa napakaraming multiple partners. Yun yun eh, kaya nagkakaroon ng AIDS. At ang rank ng AIDS ay pumapatak na sa 10 taong gulang na bata. Na-abuse kasi sila. So marami nito. Ano lang natin kasi part of Christian, pero hindi natin sila kinokondem. Sa LGBT, marami. Pero nakakita sila ng pag-asa through the messaging. Marami sa TikTok, nag-encourage pa sila. Huwag kayo matakot, mag-test kayo, tapos pumunta kayo sa ganito, makakainin kayo ng gamot. Tuloy ang ligaya. Binagit uli yung ligaya. So ibig sabihin, porque meron ng gamot,
Sige na, may pag-asa na ulit, tuloy lang. So parang itong gagawin natin dito, because we know how to escape being in hell, soul winning is the remedy. Is the hope of those lost. Kaya kung nagsoul win ka, nagre-rescue tayo. Nagre-rescue ka ng isang napapahamak at walang pag-asa. Di ba? Para bang nag-rescue ka ng isang na-aksidente na kailangan lapatan mo agad ng first aid. No, bigyan mo ng hangin, bigyan mo ng breathing, ng pumping, whatever. Yung mga pwedeng ibigay, first hand, tapos dali mo sa ospital. So parang ganun, bigyan natin ng pag-asa, tayo muna, bigyan natin ng kalina, ihakap muna, saka natin dali sa paanan ng Panginoon. We're rescuing. Kaya nga sabi dito, ang much worse dito, ay yung alam mo kung saan ang labasan nung kapahamakan. Diba, nasusunog na. Ayan na, lumulubog na yung barko. Marami kang salbabida. Pero hindi mo ipinamigay. Diba? Para bang hindi mo shinare. Para bang nakakita ka ng isang mapapahamak na mabubundol, malayo pa naman. Imbis na sabihin mo, mabubundol ka! Ikinuha mo yung cellphone mo at binidyo mo ng ma-viral. Diba? Parang gano'n yung pag hindi ka nangangalilo. You're just watching people na mapupunta sa kapahamakan. Siguro parang gigil ka pa. Pag nakabalita ka ng rapist, nakabalita ka ng pumatay, ay talagang lugar niya sa impyerno. Ay talagang dapat siya mapahamak. Ay talagang dapat siya maparusahan. Hindi po yan ang attitude ng Kristiyano. Yung Kristiyano nagre-rescue. Amen po ba? Kaya, ang sabi nga dito yung worst. Kapag alam mo na ang way of escape sa eternal damnation, pero tinago mo doon sa mga desperately in need of this truth, yung silang nangangailangan. Hirap na nga, pinagkaitan na ng justisya, pinagkaitan na ng magandang buhay, pinagkaitan pa natin ng katotohanan, mapapahamak ka. Di ba? Kaya, ikaw ba, bakit kinakailangan ka mga luluwa? Sabi dito, because soul winning is the decent thing to do. What is decent? Decent. Sino dito ang may dissenting buhay? Parang nung panahon namin, yung dissenting buhay, totoo yung sinasabi ng kwento ng matatanda na pag hinawakan mo yung kamay ng babae, obligado mong pakasalan. No, parang panahon namin, ewan ko nung panahon namin, kaya parang maliit kami. Talagang kahit sa mga kalaro namin, hindi kami yung maharot na gano'n. Parang sinabi sa atin na pag hinalikan mo yung babae, mabubuntis yan. Anong gano'n ka agad? Ewan kung gusto ko na medyo. Totoo, di ba? Iiba yung kalinangan nun Sabi nga ng lolo ko, 20 years old na sila. Nung panahon nila, naliligo pa sila sa ilog kasama yung babae, nakahubad, walang malisya. Malayo nga lang yun. Sabi, hindi yung mga babae, hindi yung mga lalaki. Tumad sila. Ngayon, naninilip. May mga naninilip. Kaya sa mga nabi, aralipin na. Di ba, hindi ngayon, nabubuntis ang 10 taon ngayon. Di ba? Kahit na nga yung magulang na dapat ay rescue mo, refuge mo, yung pa yung sasalbahi sa'yo. Di ba? Kaya, iba na yung panahon ngayon. Kaya, sabi nga, soul winning is the decent or noble. Mabuting gawa yan. Huwag niyo ikahiya. Kasi iba na yung kinakahiya yung pagsasoul winning Bakit? Sabi, this is the proper thing to do by us Christian. Not displaying foolishness and indecent loudness before the eyes of others. Huwag magagalit. Kahit yung kapatid ko, sinasabihan ko siya. O natutuwa ako sa iyo, yung nag-aalaga sa mami ko. Natutuwa ako ngayon sa iyo, para i-post mo ng mga word of God, para i-post mo ng mga scriptures, ng mga post na magaganda. Pag may kaaway ka sa mga kapatid natin, ipinopost mo pa sa Facebook, hindi ka na ba nahiya? Diba, dito lang ang unang sira, ikaw. Ang unang sumira sa inyong magandang buhay ay ikaw. Ngayon tapos mga ngaluluwa ka, baksa ka ngayon dito. Kaya sabi nito, because of soul winning is a decent, kailangan natin to. Siguro kung nagsosoul winning tayo, iingatan natin ang ating buhay sa pagiging loud. Mas loud tayo sa tinatawag na katotohanan na magpapalaya sa atin.
So, pag sinabing decent, andito yung motivation na live a holy life, Matthew 5:16, magliwanag tayo, no? And, tayo ay magkaroon ng tinatawag na, alam nyo, yung soul winning kasi hindi lang yan, kung mahina ka sa salita, sa buhay. Yung buhay na nagliliwanag, malakas yun. Tapos, nagyan mo pa ng salita, ay mas malakas na. Sino dito ang kanyang buhay ay nagsusuluwin o nagliliwanag? Yung ibig sabihin kahit na inaapi ka ng kapitbahay mo, o inaaway ka ng asawa mo, nilalapasan ka ng anak mo, wala kang maingay na sambayanan o buwelta. Lahat dinadaan mo sa pasensya, panalangin. Di ba? At hindi ka nila nahalata, ikaw ay parang desperada o wasak. Ang nakikita nila sa iyo ay fountain of pasensya. Binubukan ka ng pasensya. Parang ganun. Kasi napakalakas po nun. At sila na mismo magtatanong, bakit ka ganyan? At doon mo ba ipapasok kasi meron akong Kristo na pumapayapa sa aking puso. Yun. Diba? Kaya, let your light shine before men. Magliwanag ka sa harap ng mga tao upang nang makita nila ay luwalhatiin nila ang Diyos Ama. Diba? Kaya napakahalaga nun. Ikalima, bakit kinakailangan tayong nangangaluluwa? Kung may impyerno, may langit. Naniniwala ba kayo sa langit? Yung hindi nangangaluluwa, hindi kayo naniniwala sa langit. At hindi rin kayo papunta sa langit. Iba kanina, no? Yung hindi nangangaluluwa, hindi naniniwala sa impyerno, pero pupunta sa impyerno. Diba? Ito naman, yung hindi nangangaluluwa ay hindi naniniwala sa langit at hindi rin pupunta sa langit. Yung isa, hindi mo pininiwalaan, pero pupuntahan mo. Yung isa, hindi mo pinaniniwalaan, pero hindi ka rin talaga pupunta doon. Saan ka? Kaya mangaluluwa ka nang magkaroon ka ng eternal, heavenly destination. Diba? Ang ibig sabihin lang dito, kaya may langit, it will gonna welcome the lost souls being win. No? Tatanggapin ang kalangitan ng lahat ng kaluluwang naligtas. Isa kayo doon, isa tayo doon. Kung mananatili tayo sa pagdating ng Panginoon na umaaksyon, kumikilos sa ating kaligtasan. At sabi din, ang kalangitan ay lugar ng comfort and no more tears and pain. Ito ay para sa mga nabuhay ng may kahirapan, ng walang hustisya, nabuhay ng mahabang panahon sa pagdurusa sa sakit, karamdaman, pagdurusa sa relasyon, o yung mga injustices na nangyayari sa buhay mo. Pagdating mo sa kalangitan, andun yung God who is just. Makatarungang Diyos. Nandun. Bibigyan ka ng yakap, aalawin ka, at papahira ng iyong mga luha. O, di ba? Ang ganda sa kalangitan. At ang sabi, napaka-wonderful blessing. Yung langit dahil makikita mo na yung mga mahal mo sa buhay. Yung tinatawag na eternal reunited or reunion, no, with your loved ones. Ang sabi, makikita mo ang mga mahal mo sa buhay at papahiran ang iyong mga luha. Di ba? Kung yung mahal mo sa buhay ay naligtas, makikita mo. Di ba? O maaaring ganito. Dumating ang Panginoon, nasa bahay ka, asawa mo nasa trabaho, anak mo nasa paaralan. Pagdating mo sa kalangitan at ligtas kay lahat, uy, nandito ka. Di ba? Ang ganda, di ba? Para bang nasa trabaho siya, nasa eskwela, ikaw sa bahay, nagkita-kita kayo sa langit. Meron pa yung eksena doon na, nasaan yung asawa ko? Nasaan yung anak ko? Ba't ako lang? Wala. Wala na yun. Pag napunta ka sa langit, wala pa, lahat na sasabi sa mami ko, nakatingin ng daddy sa akin. Wala. Walang ganun. At kung gusto mo lang mamatay at makita si daddy sa impyerno, sa langit, hindi ka makakakain dahil ibang motivasyon ko. Iba ang motive mo. Gusto mo lang mamatay para makakita ang asawa mo. At sinasabi
makikita na, asawa ko. Walang ganun. Dahil hindi na yun. Pakiramdam doon. Alam mo lang na naging bahagi ng buhay mo. At yung kaligayahan na hindi ko alam paliwanag dahil hindi ko alam di ba? Pwede ba doon na, nanay, nakapunta na ako, salamat. Dito na tayo, wala nang aampi sa atin, wala ka ng cancer, wala na. O kung umiipin na, di ba? Wala rin din yung, asawa ko, ikaw ulang pili-pili ko maging asawa. Wala na mapaparami doon. Kaya hindi ganun yung mga sa langit, ha? Meron bang salamin sa langit? Wala na. Nang hindi mo na makita ang iyong itsura. Baka sabi mo, ay, bakit ganun? Akala ko, kamukha ko na si Dingdong. Oy, Dong, hindi mo pinangako sa iyo yung Dong. Pumasok pa. Kung ano yung mukha mo, yan yun. Sino kontento sa mukha niya? Kaya kung pinatangos ng ilong nyo, babalik yan. Toink. Pero maluwalhati na. Amen po ba? Maluwalhati na. Ibig sabihin, kung nabungal ka, hindi ka nabungal. Kung suki ka, hindi na suki. Kung tuling, hindi na tuling. Di ba? Kung may kapansanan, hindi na ganun. Perfect na. Kung maraming pulubot, maraming tuldok, at kung ano ng mga mancha sa katawan, wala na. Lahat makinis na. Amen po ba? At wala naman kasi doon buhusga. Di ba? Wala naman sasabi, ay mukha kang matanda, ay mukha kang bata. Wala naman ganun. Di ba? Siguro, ang pwedeng salita lang doon, kamukha natin si Kristo. Tama ba? Lahat-lahat ng magiging katulad ni Kristo sa pagsisilbi, pamumuhay, at kabanalan, yun lang talaga yung pupunta sa buhay ng walang hanggan. Okay, sabi din dito, napakasarap pumunta sa langit kasi makikita mo na yung sinasabi nila, fairest of 10,000. Si Jesus, yung pinakamaganda sa 10,000 magagandang lalaki. Makikita mo, you shall behold your Savior. Ito pala, yung tinignan sa mga SB na yung dyan, sa mga curricular dyan, wala yun. Pag nakita yung Panginoon, ito pala yung nagbigay ng buhay niya sa akin. Kamangha-mangha. At ang sabi, heaven is for those who's been given the gospel of Christ. Yung binigyan ng pangangaluwa, tinanggap, nagpatuloy sa inyong kalangit. Gusto ba nyo ibahagi sa iba yan? Go! Let's win soul. No? Ika-anim. Bakit kinakailangan tayo mga luluwa? Sabi, because it glorifies Christ. John 15:8. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. So, lagi itong tinatalakay, to God be the glory, bahala na kayo doon. Pero kahit anong sabihin nyo, na to God be the glory, hindi naman pumapanig sa Kanya. Ang kalawalatian ng Diyos ay yung namumunga. Yun ang by context na dinidepends ko ngayon. No? Ang iba kasi akala ang pagbibigay kalawalatian sa Diyos ay ang pagbibigay, pagdalo, pagsamba, pamumuhay ng banal, o yung meron kang ministry. Hindi po. Given na po yun. Bible clearly says, God is glorified when we bring forth much fruit. Nakakaluwalhati lang sa Diyos ang magdala ka ng maraming bunga. At yung bunga na yon ay yung pangangaluwa mo. Amen po ba? Okay. Ikapito, bakit kinakailangan mga luluwa sa Kristiyano? Because it encourages believer. Alam niyo isang iglesia na nangangaluluwa ang lahat, bawat isa ay nahahamon ng pangangaluluwa. Amen po ba? Tatanungin ko kayo. Halimbawa, hindi nangangaluluwa ang isang local church. Ano ang common sa church na yun? Ako, wala na mangyayari. Patay kagad na. Bago mamatay, ano yung common? Kakasakit, spiritually, pwede. Kunting ipot na lalamig. Alam niyo, pag ikipot na pala tayo nangangaluluwa, mas prone tayo sa siraan,
division, kampi-kampihan. Kasi hindi natin nakikita yung halaga ng pangangaluluwa, yung kaluluwa na napakahirap dalhin sa paanan niya. Di ba mas madali sa atin yung manisod? Mas mahirap pong magdala. Parang buhay mag-asawa yan eh. Mas madaling mag-asawa. Di ba? Mahirap bumuo, pero madaling sirain. Di ba? Tiwala lang mawala, sirakan yan. Di ba? So parang sa ano yan? Dito sa buhay natin dito, sabi nga, as the saying says, iron sharpens iron. Ang nakapagpapatalim sa bakal ay bakal din. Parang, di ba? Kaya ibig sabihin, kung merong masugid na nangangaluluwa, marami rin mangangaluluwa. Amen po ba? Marami. Kaya simulan natin. Ang sabi dito, may testimony and act encourages other to do the same. Kung ano yung mga sinasabi mo, yung pangangalo mo, pagbibigay mo ng kalakasan, na-encourage yung iba, ganun din ang gagawin. Pero kung ito ay puro paninira, puro daldal, puro mga bagay na walang kabuluhan, ganun din ang nangyayari sa mga kasamahan mo dito eh. The word na hawa-hawahan or transparence. Kaya kailangan sa loob ng church, mas marami yung aktibong mga nangangaluwa. Yung nagmamalasakit sa mga nawawala. Kaya sabi, when we win people to Christ, we bring them to church or share their testimony with others, believers are encouraged. Tingnan niyo po sa isang church na marami nagpapatotoo na naligtas, kung paano nagligtas ang Panginoon. Yung mga nakikinig, nagsishare din, makapagdala rin sila ng kanilang mga kaluluwa sa harap ng Panginoon. Ano ba? Dapat pala nakakarinig tayo ng gano'n once or twice a month na may nagpapatotoo na nakapagdala ko ng isang kaluluwa sa Panginoon. Sa pagsishare ko, sa buhay ko, ito na siya, may bunga na ako. Pag gano'n po pala, makaka-encourage din sa iba. Eh bakit po siya may anak? Gusto ko din may anak. Kung siya may bunga, gusto ko rin may bunga. Eh wala, ang naplaplag natin dito, pare-pareho tayo, sabi nga ni nanay, patay. Patay. Yung patay ba may magagawa? Wala. Okay, tuloy. Sabi dito, sapagkat ang sabi nga dito, and may all who walk behind us find us faithful. Sana yung mga sumusunod sa atin, anak natin, o yung mga medyo mabata pa dito sa kaligtasan, at tumitingin sa malalalim, makita tayong tapat sa pangangaluluwa, sa pag-share, sa pamumuhay ng may kabanalan. Para silang mga sumusunod, ay ganoon din ang gagawin nila. Okay? Ikawalo. Sabi, bakit tayo nangangaluluwa o isang Kristiyano kailangan nangangaluluwa? Because it perpetuates truth for the next generation. It will gonna internalize. It will gonna leave a mark, a history, a legacy. Pag nangangaluluwa tayo, siguro kung hindi nangangaluluwa yung mga nauna sa atin, andito kaya tayo? Wala. Kaya kung nangangaluluwa tayo, mawawala tayo, may susunod na henerasyon ng mga Kristiyano na susunod kay Kristo. At yung truth na yun ay hindi kailangan ma-preserve, kailangan mapakita sapagkat yun ang magbibigay laya sa generations to come. Pag sinabing lalaya, hindi sila mamimislead, hindi sila mabubulagan, hindi sila alipilin, hindi sila matatali, at hindi sila magiging ignorante. Diba? Kasi pag wala nang ganun, baka sabihin maharap na ngayon sa harapan ko. Pag sulit mo ang buhay mo, ba't di mo ako nakilala? Hindi ko po wala mo? Social media. Kahit nga sa social media, meron na rin mga Word of God. No? Kaya kung titignan po natin sa lahat ng mga bagay nito, no? Sabi nga dito, truth that will set us free, it will gonna remain. To set others for the coming generation to live in a free life, a godly kind of life. No? Kaya sabi din, di ba, sabi nga, matutupad pa rin yung hula sa kapahayagan o sa pahayag o sa revelations that every knee shall bow and every tongue confess that Jesus is Lord.
makakarating doon kasi kung hindi man tayo, may masugid po mga nangangaluluwang iglesia. Sana yung church natin, mapabilang doon sa masusugid na nangangaluluwang iglesia. Amen po ba? Masarap pang mga aluluwa? Okay. Halata. Siyam na tayo. Kinakailangan ng Kristiyano ng aluluwa sapagat because it demonstrates the power of God. Alam niyo ito sa buko na ito eh. Minsan, sa pagbibigay lang, sa konting salita lang, pakyaw lang, pakikisama, sila na yung nagtatanong eh. Tapos sasagutin ko, kaya pala. So ngayon, napakadami kong parang ano eh, connecting people sa lahat tayo sa napupuntahan ko. Kasi nag-iiwan ako ng wala yung pwedeng ibigay. Kahit gastusan mo, konting pamilyenda, para lang talaga magkaroon ng utang na loob. Para bang makinig ka. Di ba, ang pamilyenda mo, sinisharean mo ngayon. Pag nasharean mo na yan, kukunin ko yung mga messenger. Ayan. Kaya medyo nahinto ako sa iba. Ang dami kong pinapalo na secular people ngayon. Pinadadala ko ng mga Word of God, binibigyan ko ng mga tracts, kamalatuan, binibigyan ko. At kahit na nga yung mga nakakatabi ko sa bus, yan, sinasabihan ko, kahit maliit na bagay lang, na mahal ka ng Panginoon. Diba? Misa kasi pag tatanungin ko siya kung okay ka lang ba makausap, okay naman daw. So pag ganun, pag kinakausap ko, pero pag nagsabi talaga sa akin, kuya, inaantok ako, okay. Inaantok ka, di okay lang sa kanila. Diba? Hanap ako. Diba? Parang gano'n. Pero huwag natin tigilan. Humanap tayo ng potensyal na oras, tao, actually lahat is qualified para sabihan natin ang kabutihan ng Panginoon, ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya dito, sabi nga ni Pablo, Romans 1:16, no? I boldly say, no, it has the power to save. Pag nangaluluwa kayo, hindi kayo magliligtas. Kayo yung mapapahiya. Kayo yung uusigin. Kayo yung tatalikuran. Pero tandaan niyo, yung tao na yung iahanta ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Di man sa inyo umuo, isang araw, may gagamitin ng Panginoon doon para muling mabuksan yung salita. Sabi ko nga, God's word never return void. Nagtanim ka ng binhi, baka bumagal lang ang tubo, pero isang araw, tutubo yan. Hindi kapangyarihan yan eh. Si Kristo yung tinanim mo sa kanyang buhay. Kaya yung Kristo na yun, yung salita yun, hindi yun mananatiling patay. Uus mo yan. Okay? Kaya nasabi dito, because it demonstrates the power of God, the Spirit of God would work in the heart of man. Alam po ninyo, may mga ilan na rin ako narinig na patotoo. Simple nga lang sa sticker na God loves you. Tapos meron dyan dati nakalagay dito sa bukana, di ba? Talk to the shepherd. Don't, parang huwag mong bilangin yung sheep. Parang may ganun, di ba dyan? Kundi, talk to the shepherd. Parang ganun nga dyan sa may billboard eh. May mga nagsabi din sa akin doon eh, na nakausap ko sa SM. Na naging po namin, parang palitan ng idea. Oo. Diba? Minsan kasi nangungusap ang Panginoon through billboards, through stickers, minsan through songs, o minsan minakausap kang tao. Nagsasalita ang Panginoon doon, pinakausap ka. And the Spirit would gonna sprinkle, refresh the seed na sinabi mo sa taong yun. Gagawa. Habang natutulog yung pwedeng managinip. Habang kinabukasan na may pupuntahan nyo, pwedeng may mabasa, pwedeng may magpaalala, kaya huwag natin maliitin yung naibitawan yung salita sa mga taong sinusuruin nyo. Meron pong continuation yun. Sapagkat tayo tulog na, but behind the scenario, the Spirit of God is working. Kaya sabi din dito, tandaan po nyo yung soul winning is a miracle you are imparting. Isang himala yan. Kaya nyo ba gumawa ng himala? Sino kaya gumawa ng himala? Ang dami kaya gumawa ng himala.
Gising na gising, maya tulog. Himala. Diba? At pwede rin vice versa. Tulog na tulog ka, bigla kang nagising. Himala yun. Ngayon, yung sinasabi ko, ini-impart na himala, yung soul winning, pag yan ay sinabi mo, nakapasok, pinakinggan ng taong to, isang malaking himala, sapagkat ang taong to, sa kanyang sarili, hindi niya kayang magbago. Pero babaguhin siya ng Panginoon. Kayo ba, dinapuan ng himala? Lahat ba may himala? Kung tumanggap kayo sa Panginoon, meron na pong himala sa buhay niyo. Lalong-lalo na kung nababago na kayo. Pero kung hindi pa rin kayo nababago, walang, ayun, sabi niya, Ate Guy, walang himala. Diba? Okay, pag-number na tayo. 10. 5 pa. Number 10. Because it is a timeless principle. Alam ba ninyo, nabanggit din dito sa Old Testament yung soul winning? Hindi nga lang yung word na soul winning. No? Pero sabi nga, no, often we read God's word, God convinces us, no, na right people or righteous people who know God must tell people who don't know God and who God is. Yun daw mga sakdal na tao, taong banal na kilala ang Diyos, ay dapat sabihan ng mga tao, hindi nakikilala ang Diyos kung sino ang Diyos. Pwede yung simula sa salita, kilala mo ba ang Diyos? Sino ang Diyos sa pagkakilala mo? Sabi nung natanong ko, yung nasa simbahan, sino yung nasa simbahan? Kasi po si Jesus Christ nandun. Sino pa? Yung nakapako nandun, yung nakahiga nandun, yung baby nandun. Doon pa lang sa version ng Jesus Christ, marami na. Dagdagan mo pa ng mga apostoles. Kaya sabi ko, ang dami, no? Pero sa ito, isa naman Diyos. Ngayon, kung bibigyan ka ng isa at papipili ka ng isa, sino ang gusto mong Diyos? Kasi depende po yun kung namamanata ka. Di ba, kay St. Peregrine, kung namamanata ka doon sa ng Antipolo, nagmamanata ka sa ng Gapan, depende po Ako lahat yun, hindi Diyos yun. May isang Diyos lang na sagot ang lahat ng gusto mo. Sino siya? Sabi niya, si Jesus. Yun! Si Jesus. Sabi ko, ngayon, sino sa mga Jesus ang paniniwalaan mo? Kasi sabi niya, meron po ako yung maliit na pin, yung santo ninyong nakahiga. Meron din po ako yung nakapako, yun naman pong nakilaylay sa napakaraming munggo. Sabi niya, o calculator. Meron din po kayong panghawak, yung panaboy sa masamang espiritu. At meron po kaming nakahiga. May sakit ba yun? Hindi ako. Santaw. Yung dumudugo. Ay, ako, dinudugo yun. Sabi ko, grabe yun. Kailangan maraming diaper nun. Natawa siya. Gano'n ko lang parang medyo maiba-iba't makita niya na foolishness lahat yun. Alam mo ba kako, lahat ng image na yan, walang nakapagsabi, nakapagpatunay na ganyan ang mukha ni Jesus. Hindi na punta kami sa, ano po bang mukha ni Jesus? Maniniwala ka ba na ang mukha ni Jesus ay ikaw? Di siyempre, paano lang mastira? Di ba kaya nga sabi si Jesus ay nasa akin, si Jesus ay nasa iyo. Yun na, lalagula lang ang paliwanag. Pero I don't want make conversation boring. Kaya may pagtakay ko din minsan. Pero whatever, dapat talaga sabihan natin. Kasi sabi natin dito, no? Even in the Old Testament, verses says, he that wins souls is wise. Kunin na nga natin yung mga illustration na ito. Yung 5 virgins. Sino kayo doon? Yung wise o foolish? Yung foolish, yung mga nakaramdam na ng antok, gustong umuwi, ginuputong foolish. Pero yung gising, at nakatingin, nakikinig, yun ang wise. Anong pinag-iba nila?
Meron silang baon na reserve oil. Sa ating kapanahunan, pag wise ka, may Holy Spirit ka. Yun ang bagay na makapagpapalakas sa'yo, magpapanatili, at nangangaluluwa ka. Hindi mo sinasayang yung langis na yun. At kung bagas ko may illustration dito yung parable of the talents. Binigyan ka ng 5, binigyan ka ng 2, binigyan ka ng 1. Ano dapat mo gawin? Palaguin. So binigyan ka ng kapangyarihan ng Panginoon magsalita. Kung hindi mo isi-share ang buhay na binigay sa iyo ng Panginoon, wala kang maipapakita dumagdag na talento. Hahanapan tayo ng Panginoon dito sa mga susunod na halos sa uli na. Ito lang nga. Dito sa number 11. Bakit ang isang Kristiyano ay kailangan mangaluluwa? Ito na yung pinaka-reality. Because we must face Jesus at the judgment seat of Christ. Haharap tayo. No? Muni-muni itong 2 Corinthians 5:10-11 sa bahay. No? Hindi ko na sinabi 11, pero sabi dito sa 2 Corinthians 5:10, sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Dito sa verse 11, halos sakop din yung pangangaluluwa. So basahin niyo. Ano po? Kaya sabi dito, we will be held accountable for our words, and the lost souls. Sisingilin na hanapin ng Panginoon sa atin yung mga katuturan ng sinabi natin, yung mga kinilos natin, at yung mga nawawalang kaluluwa. And for the last point, dito natin lilinawin yung nawawalang kaluluwa. Bakit kailangan tayo maluluwa, Kristiyano? Because our hands will be stained with the blood of the lost if we don't tell them. Ezekiel 3 verse 18. Sabi nila lang sa bayan, no? Hahanapin ng Panginoon ng dugo nila. Nanay mo hindi naligtas, atay mo hindi naligtas, kapatid mong hindi naligtas, kapitbahay mong hindi naligtas, katulong mong hindi naligtas, kaibigan mong hindi naligtas, classmate mong hindi naligtas, suki mong hindi naligtas. Ang ibig ko lang sabihin, every people we meet na nag-connect sa atin, lagyan na natin sila yung mga inferiors natin, followers natin, workers natin, boss kaya natin, business, partners natin, kasama natin yung pamilya, asawang lalaki, babae, anak, kapitbahay, kaibigan, mga tao, kaya mong abutin within your perimeters, kapitbahay, mga nakakasalamuhan, nakikilala, lahat pala yan ay kailangan na bahagian mo man lang ng mabuting balita. Hindi ka na guilty kung nasabi mo man lang sa kanila na, alam mo, mahal ka ng Diyos. Kung tinawanan ka, tuloy mo lang yun. At least, hindi ka na guilty na hindi mo binuksan yung bibig mo. Ang daming paraan para hindi ka ma-accountable ng Panginoon doon. Bumili ka ng mga trucks. Kung hindi ka makapagsalita, humigay ka ng trucks. Kaya mo basahin niya yun. Kung itapon, basta nabigay mo. Alam niyo yung bayaw kong namatay? Kaya lahat sila magkulo sila sa langit Talagang siya'y addict before. Marami siyang bisyong ginawa. Pero nung nakita niya ang Panginoon, natanggap niya. Talagang nagpakatotoo siya sa buhay niya. Binigay siya ng tama. Yung mga latter part ng buhay niya lang, wala siyang ginawa. Kung kumain sila sa restaurant, witness namin. Nasaan yung manager? Si Sharon niya. Kung nakaupo kayo dito at nakatabi niya kayo, bagwang kayo, share niya kayo. Kahit sino. Kaya may mga attendees sa Balitawak, mga businessman, may-ari ng hardware, may-ari ng gulong, may-ari ng ganito. Mga nakausap niya yun dahil minsan siya nagpagawa nung bumili doon. Nasyaran niya. Tapos, laging sinasabi ng kapatid niya, Tol, 5 minutes lang. Bigyan mo ako 5 minutes. Kuya, sige na 5 minutes lang. Kaya sabi niya, nung
kapatid, wala nang mangungulit sa akin. Yung kuya ko, wala na. Diba? Hindi niya sinayang yung mga pagkakataon. Humahanap siya lagi ng pagkakataon. At bumibili siya ng tracts. Actually, napakadami kong Bible doon. Binigyan niya ako ng mga tracts. Ginagamit ko din yun. Pero wala pa ako sa kalahati yung tapang niya. Pero gumagawa din po ako ng soul winning. Dahil lahat po tayo inaatasan dyan. Hindi po natin pwedeng piliin na hindi ako. Wala akong alam. Hindi po. Kaya sabi nga dito, lahat yung binanggit ko na yun, if they die and go to hell, the blood of the lost will be held accountable to us. Sa atin po sisingilin mga demonyo. At siguro kung talagang hindi natin kayang pangatiwiranan yun, sa impyerno na rin tayo makapupunta. Kasi kinimkim lang natin sa ating sarili yung mabuting balita. Tinago lang natin. Yung pinalaya tayo na pwede natin sabihin sa iba, sana na lumaya din. Nirescue tayo, tinuruan tayong lumangoy. Umiwas sa malalim, umiwas sa mga kung ano ng bagay na matatak tayo. Pero hindi natin itinuro sa iba na meron naman tayong pagkakataon. So pag gano'n na po yung ginagawa natin na parang prente lang tayo, na member lang tayo ng church, giver lang tayo, na akala nga natin may ministry tayo, and say to God be all glory. We're all just foolish kung hindi tayo nangangaluluwa. Sapagkat yun ang sinabi sa Proverbs, kayong kawitaan. No? Yung nagwiwin ng soul, ayun yung matatalino. Connecting to the 5 wise virgins. Nag-aantay, may banal na espiritu, kaya hindi nainip. Kasi mula natin ito. Ano po?